Inayos pa rin ng Department of Foreign Affairs ang pagpapalipad sa China ng mga kaanak ni Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Ang tatlong OFWs na nakatakdang bitayin sa Marso at 30 sa China dahil sa kasong drug trafficking. Ang ilan sa kanila hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Pati na rin daw si Vice President Jejomar Binay na susulat pa sa Chinese officials para umapela. Live mula sa DFA sa Pasay, may report si Jiggy Manicad. Jiggy? Jessica, tama yan. Hindi nga nawawala ng pag-asa si Vice President Jejomar Binay na maisasalba pa ang buhay ng tatlong Pilipinong naharap ngayon sa parusang bitay sa China dahil sa pagbabiyahe ng droga. At ayon sa pananalita mismo ni Vice President Binay kanina, ay dinedesenyo na nilang sulat para ibigay sa Chinese government bilang apela naman ng ating pamahalaan. Kabila po noon, nananalangin pa rin po kami ng anak ko. Kagabi nga po, bago kami matulog, nag-pray kami dalawa para sabi ko sa kanya, daddy mo, baka hindi mo na makita. Yun, kaya sabi naman sa akin ng anak ko, huwag ka kasing iiyak para hindi rin ako iiyak. Hindi mapatid ang pagtangis ng may bahay ni Ramon Credo matapos mabalitang tuloy na ang pagbitay sa kanyang mister sa March 30. Mas mabigat daw sa kalooban, lalo't alam na rin at naiintindihan ng kanilang mag-aapat na taong gulang na anak ang masamang balita. Pero di pa rin daw bibitiw sa panalangin si Mrs. Credo hanggang sa makarating sila sa China at masilayan ang mister. Magsusorry din ako sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi lang naman niya kasalanan lahat ang nangyari sa amin. Siguro nga, kung hindi agad ako sumuko, kung nakaya ko pa sanang tiisin lahat, di sana hindi kami naghiwalay. Tulad ni Ginang Credo, sa Diyos din daw kumakapit ang mga kaanak ni Sally Ordinario Villanueva. Ano man ang kahinatnan, handa na raw ang pamilya ordinaryong makita ang anak na si Sally bago man lang isalang sa lethal injection sa China. Kanina nagpunta ang ama niyang si Mang Jeronimo, nanay na si Edith at dalaw pang kapatid sa DFA para ayusin ang kanilang mga papeles. Ipinapasa Diyos na raw nila ang lahat. Hindi nga namin matanggap. Siyempre mahirap ipaliwanag. Sila nga ang may hawak ng buhay na anak ko. Wala akong magagawa. Ipanalangin na lang namin. Hindi rin nawawala ng pag-asang palasyo na maisa pa ang tatlong Pilipinong drug mule. What we were made to understand again was that it was only a postponement of the execution, but certainly we would prefer a more positive outcome. Si Chinese Ambassador Liu Jinchao, naiintindihan daw ang pagsisikap ng ating gobyerno na maisalba ang buhay ng tatlong Pinoy na nasa death row. The case itself is rather unfortunate, which has to happen in accordance with the law. But I don't want it to be affecting our bilateral relations, which is going to be in the interest of our two countries. Pero maging si Vice President Jejomar Binay, hindi pa rin sumusuko. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali raw ay makikiusap siya. Dinidisenyo lang namin kung ano ilalaman ng sulat, kung paano ba ang magiging appeal. Hanggat hindi na-execute, hindi tayo titigil ng paggawa ng pamamaraan upang maiwasan yung execution nila. Mula sa pribadong sektor, naglatag naman ng mga programang pangkabuhayan ang mga kabrad ni Binay sa Apo Fraternity para maiwasan ang pagdami ng mga drug mule sa bansa. Maliban dun sa scholarship, syempre ang kailangan natin, bigyan natin ng pangkabuhayan, yung mga alternatibong pagkabuhayan, yung mga drug mules para hindi sila matempt na gawin ito. So doon sa bagay na yun, yung livelihood program, meron namang proyekto ang aming kapatiran na magtayo ng mga different livelihood programs na pwede nilang i-avail. Jessica, kanina nga ay nakausap natin si Vice President Binay at sinabi niya na humingi siya ng karagdagang pondo o nag-allocate ng karagdagang pondo si Pinoy mula sa Department of Budget and Management para sa operasyon gaya ng intelligence gathering at pagtuntun nga dito sa mga miyembro ng West African Drug Syndicate. Sa ganitong paraan, umaasa siya na mapapalakas ang kampanya laban sa sindikatong ito. Jessica? Pero bago nun, Jiggy, anong klaseng sulat daw ang balak ipadala ni Vice President Binay at kanino niya ito i-address? I think yun ang importante ngayon.
Jessica, yung detalye ng sulat na yan ay hindi na ibinigay sa atin ni Vice President Binay. Pero ang sinasabi niya ay hindi sila mawawalan ng pag-asa at yung kanina nga nabanggit niya ay dinedesenyo pa lamang nila yung sulat na ito. Pero yung specifics ng sulat ay hindi na nila idinetalya dahil itong araw ay isa sa mga gagamitin nila upang iapila itong kaso ng 3 Pinoy. Naikwento niya ba, Jiggy, sa'yo kanina kung ano ang parang naging tenor o mood nung pag-uusap huli ni Vice President Binay at ng mga Chinese officials nung pumunta siya doon sa China mismo? Hindi yan napag-usapan kanina sa pulong kanina, pero ang inaasahan niya ay magiging maganda ang resulta ng kanilang apila. Pero nung unang pag-uusap daw nila ay sa ating pagkakaintindi, maganda naman yung naging reception, bagamat hindi nagkaroon ng pangako na hindi na nga may tutuloy itong bitay. Ang klaro dito ay postponement lamang at hindi naman talaga hindi na sa itutuloy. Sana binanggit na kung hanggang kailan para nakapag-negotiate pa siya further. Pero I think si Vice President Binay kasi would be in the best position in the Philippine government to say kung anong tsansa, kung dapat pa bang umasa itong mga kamag-anak o talagang wala na. Para sa kanya, Jessica, talagang dasal na lamang at milagro na lamang yung kung titingnan natin yung posisyon ng pamahalaan sa ngayon dahil nga base na rin sa payag ng Chinese ambassador ay mahigpit ang batas nila dito at talaga namang ito'y alam din ng mga Pilipino na kahit itong mga bumabiyahe ng droga ay alam nila na kamatayan ang sasapitin nila sa oras na sila'y mahuli. At ito nga ay napakaliit na lamang ng tsansa. Pero ang malaking bagay dito nga ay hindi natin masasabi yung milagro na inaasahan ng ating pamahalaan at yung apila na ihahain naman. At kung sakali na papayagan pa na pumunta si Vice President Binay sa China, ay ito'y malaking bagay din upang magbukas daan para sa ikaliligtas nitong 3 Filipino drug mules. Maraming salamat, Jiggy Manicas.